1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. At saka siyempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. At sa walang sawang tumatangkilik na solid na Mama Sam dyan, maraming salamat. Siyempre sa mga kaibigan natin na nasa parting Amerika, maraming salamat sa lahat ng mga followers natin na nasa USA na tumututok dito araw-araw. And then of course, syempre sa mga nasa Saudi Arabia, ayun, marami din tayong kaibigan na talagang tumututok dito sa Mama Sam Vlog. At saka syempre sa Philippines, ayun, yung mga nagmamahal sa akin dyan, maraming salamat. Gusto ko lang din ipahatid sa inyo lahat sa 5 taon na pagbablog ko dito sa Mama Sam Vlog kasi noong November 16, 5 years na tayo. So, 5 years na nyo na po akong sinasamahan sa mga ginagawa ko dito. Kaya naman, hindi ako nagsasawa dahil nandiyan kayo lagi. Hindi ko man pa nakukuha yung goal ko na 100,000 subscribers, pero happy na rin po ako dahil napakatibay ng Mama Sam Vlog. Hanggang ngayon lumalaban. Gawa po yan sa suporta ninyo. At maraming salamat. Gusto ko rin pong ipahatid sa inyo na party po kayo sa tagumpay ko. Party po kayo dito sa Mama Sam Vlog. So, yon. So, thank you so much. At saka sa mga iba ko rin channel na tinututukan ninyo, maraming salamat po. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, dating Miss Universe Vietnam 2025 sasali sa Grand All-Stars. So confirm na nga po si Miss Vietnam ay magjo-join nga po dito sa Grand All-Stars. So tingin ko daw ba kaya ba manalo neto? Well, ang tingin ko, mabibigyan siya ng chance na makapasok sa semifinals dahil, syempre, dahil noon sa laban niya sa Miss Universe ay hindi siya nakapasok sa semifinals. For sure, ngayon, papasok to ng bonggang-bongga. At siya din ang kauna-unahang transgender na magkukumpit dito sa MGI All-Stars. O, diba? So, mali ninyo, madagdagan pa ng isa, madagdagan pa ng dalawa. Ewan ko sa Pilipinas kung may sasaling transgender. So, wag naman sana maging parang international queen. Yan, ganon. Pero, syempre, bukod dyan, marami pang mga magsisisalihan kasi ang kumpirmado na daw ay nasa 60 plus na. Kaya, exciting, di ba? So, sino-sino kaya ang makikita natin dito sa MGI All-Stars maliban dito kay Miss Vietnam? Ikaw ba, tingin nyo, sino ang pantapat dapat natin dito kay Miss Vietnam? So, comment mo yan, di ba? So, yun, exciting. Malay mo, manalo siya dito. O, ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, kahapon nga naganap na ang Miss, syempre, Charm. So, bongga ng production nila. Sobrang nagustuhan ko. Actually, pang 3 taon pa lang to ng Charm ha, pero in fairness naman, so kung papanoorin mo siya mula simula hanggang wakas, kung talagang tututukan mo, transparent sila sa mga
bawat eksena. So, maganda. Doon naman siya nagsasabing cooking show, ano ba naman kayo? So, manood naman kayo ng tama. So, ako para sa akin, maganda, lalo na sa swimsuit round. Ay, nako, grabe yung bakbakan ng mga girls doon. Talagang energy kong energy, edge kong edge, ganon. At talaga naman, dapat talaga malakas yung powers mo, di ba? So, yon. So, kaya nga ang sumunod na chika natin, ang tanong sa akin, bakit daw hindi napasama si Cyril Payumo sa top 12 ng Miss Charm? To be honest, yung iba nababasa ko, ay nako, ayaw daw ng hurado kay Cyril. Yung iba naman nababasa ko, nako, cooking show kasi. Ayan. Yung iba nababasa ko, ayaw tayong panalunin ng Vietnam. To be honest, ako, may opinion. Tinutukan ko siya kagabi. Talaga, nakita ko talaga yung mga girls na parang ang taas ng energy during swimsuit competition. Talagang pak. Grabe. At aminin din natin na hindi masyadong pumalo ang ating pambato na si Cyril. Parang feeling ko, actually si Cyril magaling to pagdating sa rampahan. So, ang naging problema niya kagabi, siguro nag-overthinking. Yung parang she wanted to do some move na mapapa-impress niya talaga yung judges. Parang ayun yung nakita ko na naging problema. Tapos hindi nag-work. Parang nag-freeze yung katawan niya siguro sa pressure, sa excitement. Kasi di ba parang sa rehearsal kasi, di ba siya yung nasa last two standing or siya yung isa sa mga nanalo doon sa rehearsal. Siguro nag-overthinking siya doon na parang, oh shock, akin na to. So, kailangan galingan ko talaga. Kasi may mga girls na ganon na hindi nagwo-work yung kanilang iniisip na gusto nilang ipakita. And then, naalala ko tuloy si Brazil ng Miss Grand, sabi niya sa akin, sabi ko, nakita mo ba yung performance mo? Sabi niya, yeah. So, I don't know why. So, mayroon daw tumatakbo sa utak niya kasi, I'm sorry, nag-train naman daw siya. Pero, pagdating daw niya doon, talaga daw hindi daw niya magalaw ng maayos yung katawan niya dahil sa nag-overthinking siya, yung gano'n. So, parang feeling ko gano'n yung nangyari kay Cyril. Kasi magaling naman si Cyril. Sayang lang kasi syempre, 2 taon niya tong hinintay. Tapos, ayun. So, hindi ko naman ma-blame na hindi ka ba nag-rehearse, hindi ka ba nag-train ng bonggang-bongga. Feeling ko nag-train siya. Kaya nga sabi ng gano'n ni Pia Words, ba kailangan talaga strong yung mindset mo. Kasi kung hindi strong, talagang mawawala ka sa eksena. So, yon. Tapos, yung mga posing niya, ayun, parang feeling ko kulang din sa posing na masyado niyang napabayaan na nakapost lang siya ng ganyan at nagmukhang, sorry to say na parang malapad yung kanyang itsura. Pag ganun kasi na hindi ka ganun ka-sexy, dapat daanin mo yung sa magandang posing, ipihit mo yung katawan mo ng side view lang, or pataasin mo yung puwet mo, ganon, para mas nakikita yung kurbahan. So, medyo yung mga posing niya, pero kasi parang feeling ko in person, payat siya. Oo, so yon. Kaya, siguro, doon talaga, saka yung tingin niya sa camera, hindi niya mahuli yung camera, parang, nakukulangan ako doon sa aura ba, yung sa fierce smile, ayun, ganon. Kaya yung doon pa lang sa swimsuit, yung lumabas na siya, actually, I'm so excited to see her performance. Kaya lang, yung nag-perform na siya, parang sabi ko, ay parang may kulang. Ayun talaga yung naramdaman ko. So, sabi ko, swerte nito pag nakalusot pa to sa next round. Ganon. Kasi, madami talaga nag-penetrate. Madami ang bongga ng performance. Ang taas ng energy level. Kahit nga si Miss China gusto ko din Nasabi ko, ay my gosh, mukhang papasok. So, doon naman sa hindi favorite, I think she's one of the favorite ng organization. Kaya lang talaga hindi nag-work yung kanyang performance kagabi para makapasok pa sa next round. So, yun yung nakita ko. And hindi ko alam kung ganun din yung observation ninyo. Try ninyong reviewin and then let's see kung ano yung makikita ninyo doon, di ba? So, yon. So, magaling yung mga candidates. Maraming magaling, maraming mga lumaban. Kaya parang feeling ko medyo natabunan talaga yung niya performance. And then, ayon, sayang lang. Oo, kasi parang opportunity sana na makapunta pa sa next round So, medyo nalungkot ako. Actually,
alam ko na parang ay baka malalaglag. Kaya lang kasi nag-plus 2 sila. So sabi ko yung nag-plus 2, oh my gosh, eto na to. Panalo na tayo dito. So ang nangyari ay ayun, hindi pala siya yung nasa plus 2. Pero nag-hope ako na sana isa siya doon sa mga 12. Oo, kaya ngayon narinig ko plus 2, ay pumalakpak ako kasi alam ko sa top 10 pa lang ligwak na talaga siya. So, hindi ko naman ma-blame yung mga kandidata na pumasok kasi talagang dikdikan talaga yung labanan. To be honest, fair ang Miss Cosmo sa lahat. So, yan. And then, para sa sumunod nating chika, ano naman ang masasabi mo, Mama Sam, sa nakapasok sa top 5 ng Miss Charm? Congratulations. Magagaling kasi naman talaga sila. Either Miss Venezuela na sinasabi nila natapilok na pero nanalo pa din. Kaya nga 'di ba, dumaan sila sa Q&A kasi halos lahat sila ay magagaling. So para maging fair sa kanilang lahat, daanin sa Q&A at doon naging bongga si Venezuela. So lucky talaga siya kagabi. So nakalusot siya doon. And then magaling din si Miss German, si Germany, magaling din si Germany na talagang masasabi ko in fairness ha. So yung last two standing ay quality talaga. Si Indonesia medyo naloka lang ako bakit naging second runner up. Ang iniisip ko si Thailand, kaya lang hindi nga nagwagi si Thailand ng second runner up. But it's okay. Lahat naman ng top 5 na pumasok, si Mexico, si Thailand, si Germany, si Venezuela at Indonesia ay okay din naman. So para sa akin, and congratulations sa nanalo, di ba? So yun, si Miss Venezuela ang nanalo and deserve naman niya. In fairness, deserve niya. Deserve niya yung titulo na nakuha niya at magaling. From the beginning pa lang naman kasi nakitaan din naman na talaga natin siya ng potential. So, yan. And then, para sa sumunod natin, chika, Thailand Bag Queen of AI Award. Anong masasabi mo dito? Hindi ko alam kung ano yung title na to, AI. So, parang siguro mukha siyang AI in person, charot. Hindi, maganda naman tong si Miss Thailand. So, hindi ko alam kung bakit Queen of AI siya. Anyway, so congratulations pa din and then job well done, Adele. So yon si Adele no, sobrang natural yung pinapakita niya, walang keme-keme. Either na kinakabahan siya pero very authentic talaga. So gusto ko siya maging second runner up pero hindi siya pinalad na ilagay doon. But it's okay, di ba? And then ano naman daw masasabi ko, best national costume si Miss Philippines. Yes, deserve niya. Deserve niya maging best national costume sa ganda nangyari ng kanya national costume, di ba? Question ko nga to kung sino ang mas magandang national costume, si Thailand ba o si Philippines, di ba? Sinasabi ko, I think I go for Miss Philippines. Hindi sa pagiging bias ha, bongga naman talaga yung creation ng kanyang designer para sa national costume. And then I'm so happy dahil nakuha niya ang best national costume kagabi. Deserve yun ni Cyril, di ba? At bongga. So yun yung masasabi ko, ang bongga, ang winner, ang ganda. So sayang lang. Sana nailabang pa ni Cyril yung laban niya kagabi ng more, di ba? And then, congratulations, Philippines. At para naman sa sumunod natin, chika, Pati Mas Bus, pinakamagandang Miss Universe ayon sa Mexican fans. Ayon sa kanila, sa paningin nila. So, di ko alam, wala akong masabi dyan, kundi di ikaw na, di ba? So, nakakaloka. Eto na, kaya naman pala nagtatago to, at kaya naman pala pasikreto yung dating niya sa airport, at ayaw ipa-interview. Paano naman kasi, tawag dito, meron siyang parade of homecoming parade sa darating na December 14. Ayun, so gusto nilang sorpresahin ang buong Mexico, charot, na nandyan na ang reyna nila. So ayaw nilang maagawan ng spotlight sa 14. So gusto nila patago, pasikreto, ayaw muna nila ng mga press con. So ganon kabongga. Ayun ang dahilan kung bakit siya nagtatago nung dumating siya sa airport. Kasi ayaw niya ng mga press release na nandoon na siya, ayaw niya ng interview, ayaw ng organization. Hindi naman si Pati Mabus, yung organization. Ang gusto nila ay pasekreto and biglang
boom, welcome to Mexico, di ba? So, ganun yung drama. Kasi, naglabas na sila ng video nila na mayroon silang pa-homecoming parade, grand parade daw. So, tingnan natin kung dudumugin, tingnan natin kung bongga yan. Pero parang feeling ko bongga. Kasi yung mga Mexican, halimbawa dito, yung Mr. Mexico, kinausap ko siya. Anong masasabi niya kay Fatima Bush na binabati ko? Ang sabi niya lang ay keep going. Oh, so syempre kapwa nila yon, so supportahan nila at naniniwala sila. At kahit doon sa Miss Universe noon, kahit binubuna sila, so yung mga Meksikano, mga Meksikana na nandoon na nanood, wala silang pake. Ang importante ay panalo kami. Sabi pa nga nung isang Mexican, 'di ba, parang may nagbu na Pilipino na kasama ko. Sabi niya, boo, sabi niya gano'n. Tapos sabi gano'n sa kanya. Sabi niya, what is the new for the Philippines? Ginanon! Diyos ko, nakakaloka. Parang lagi naman daw tayong ganon. Kapag hindi tayo nananalo, may reaction tayong hindi maganda. Kaya ayun ang sinasabi ko sa inyo, you have to learn to how to watch, di ba? Ng mga pageant, hindi yung parang tipong pag natalo tayo, sasabihin natin cooking show. Katulad na lang kagabi sa Miss Tram, ang dami nagsasabi, ay cooking show siya. Tapos yung mga ibang page, pinopost pa nila. So ako, para sa akin, sana you have to accept na hanggang doon lang. At kahit naman ako, nakita naman ng dalawang mata ko, magaling si Cyril pero may kulang. At kumpara doon sa mga nagpa-perform, di ba? Madaming malakas kagabi eh. Malakas si Cyril pero mayroong mas malakas. Oho. Yung kumbaga, yung performance niya hindi na umobra. Kasi 10 lang ang kukunin, 12 nga lang eh. Ito naman si Indonesia, si Vietnam na kino-question kasi daw homecoming, home court, kaya daw pumasok sa top 12. Diyos ko naman, nakita naman natin, pagpasok pa lang niya, pagsabog na kagad, di ba? That is the strategy. Kaya sabi ko, dapat may mga ganong eksena, dapat may mga paandar, wag makumpante sa ganda lang. Dapat kailangan talaga maghanda. Ayun din yung nakikita ko ngayon sa mga nilalaban natin sa Miss Universe Philippines na under na Miss Universe Philippines. Parang feeling ko nagkukulang na sila sa training, hindi ba katulad noon na talaga pinupokpok sila sa pagtitraining kung paano sila gagalaw sa entablado. Ngayon para it's up to you na. Ganun yung nangyayari, kaya nakakaloka. And then, ayun na nga. So, I hope na sana talaga maintindihan din natin to. Ganon. And then yan kay Fatima, good luck sa kanya. Oho. So, ang dami nilang drama sa buhay. Nakakaloka sila. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, since natatalo nga tayo dito sa Miss Charm, so ang tanong ay, tingin ko daw ba ay mananalo ang ating pambato na si Chelsea Fernandez? Sabi ko nga sa inyo, ang laki nun chance ko sana na parang feeling ko mas mananalo tayo sa Miss Job more than dito sa Miss Cosmo, pero parang feeling ko baliktad. Charot. So siguro tiwala lang sa proseso na gagawin ni Chelsea Fernandez. Mahirap kasi, mahirap mag-isip ngayon lalo na sa Vietnam. So hindi pa rin ako nawawala doon. Basta Vietnam ang pageant, hindi tayo basta-basta papanalunin diyan, pera na lang siguro talaga kung ganong kabongga ang ng candidates natin. Yung kumbaga yung presentation niya ay bonggang-bongga na maloloka ka. So yun, yung maloloka yung mga hurado. Anyway, so ako may tiwala ako kay Chelsea Fernandez at feeling ko handa naman si Chelsea Fernandez. So pagkatiwalaan na lang natin yung proseso niya sa pageant. Diba? So yon. So good luck sa atin at good luck kay Chelsea Fernandez. So laban. So keep praying for her. O, ngayon, namumuna na naman siya sa botohan. At tingnan natin kung magbabaksak na naman ang Vietnam. Ang Vietnam talaga gusto tayo paalisin sa top 10 no? Pero naniniwala ako na lalaban ang Sultan Kudarat at buong Pilipinas para kay
Chelsea Fernandez. So yan, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga nakakalokang pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman pwedeng maglambing. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi nun ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.